Handog ng DZRH. Serbisyo, gabay sa kalusugan. On radio. Programang mag-aatid ng pinakabagong balitang pangkalusugan. Magpapaliwanag tungkol sa iba't ibang uri ng sakit sa simpleng paraan. Gabay sa kalusugan on radio. Handang makinig sa inyong mga daing. Magbibigay ng saya at ngiti sa bawat pamilyang Pilipino. Tara na! Alamin paano makaiiwas sa sakit. Gabay sa kalusugan sa DZRH. Kasama si Dr. Gary C. Ang ating gabay sa kalusugan. Magandang hapon po sa inyong lahat at ito po si Dr. Gary C. Nakikinig po kayo sa programang Gabay sa Kalusugan. Alam niyo, marami ako natatanggap na text lately at nagulat ako. Akala ko kasi na mga nakikinig lang sa akin ay mga, tuyo na, kulubot, kuluntoy, yung mga menopausal na. May mga nagagalit. Bakit daw puros yung sakit ng matatanda pinag-uusapan? Bakit daw high blood, diabetes, mahina memorya, arthritis. Bakit daw hindi napapag-usapan yung sakit ng mga bata-bata? So, pagbibigyan ko lang po itong request na kung pwede, talakayin ko naman daw yung tungkol sa masakit ang puson tuwing may regla. Ibig sabihin, PMS. So, yung sa nag-request, huwag ka na magtampo ha. Bata pa daw siya, 30 plus. At wala raw siyang high blood. Wala raw diabetes, wala daw arthritis, pero meron daw siyang masakit na puson tuwing sasapit ang buwan ng dalaw. Yan yung tinatawag na premenstrual syndrome. So yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, no, sa ating programang Health Seminar on Air dito sa Gabay sa Kalusugan. Pero alam nyo, naalarma kasi ako May nabasa po kasi akong latest journal tungkol sa mga gamot na iniinom ng mga nagkakaedad. At nakakatakot dahil sa mga diniscuss ko last time, no? Tungkol sa mga posibleng gamot sa kolesterol na nakakaapekto sa atay, nagbibigay sa inyo ng problema sa sikmura, minsan bloated ang pakiramdam. Meron pang nakalagay na ang taas daw ng bilang ng mga umiinom ng gamot sa kolesterol na palagi na lang dumadaing na masakit daw ang mga kalamnan. Sa katunayan, nung nakarang Miyerkules, may pasyente nga ako na ang daing niya, ilang buwan na raw na palagi masakit yung kanyang mga kalamnan. Pakiramdam niya parang binugbog. Pero kung titingnan mo naman, wala naman pasa. Sabi ko, baka naman talagang binugbog ka ni mister. Sabi niya, hindi ho, patay na po mister ko. Walang bubugbog na mister, baka yung boyfriend. Pero sabi ko, Lola, kailan niyo pa ho naumpisan na maramdaman yan? Sabi niya, noong mga last year, mga bandang September, mataas na mataas yung aking kolesterol. At nagtungo ako sa isang doktor, niresetahan ako ng gamot. Sa pag-inom ko ng gamot na yon, napansin ko naman, sumabay na palagi masakit yung aking mga kalamnan. So sabi ko, alam niyo po ba na isa sa posibleng side effect ng gamot na ininom niyo ay pakiramdam nyo, masakit na mga kalamnan nyo. Sabi niya, wala naman pinaliwanag yung doktor. Basta sabi lang sa akin, inumin ko daw to habang buhay. Sabi ko, bakit to? Ilan po ba ang cholesterol level nyo nung nagpatingin kayo? So, pinakita niya sa akin yung kanyang laboratory results. Pagkakita ko, yung kanyang total cholesterol ay nasa 247. At yung triglyceride, tama naman ang bilang, nasa 130 something, no? 35, kasi ang normal ng cholesterol, wag lalampasan ng 200 milligrams per deciliter. At yung triglyceride naman, wag sanang lalampas ng 150. So yung kanyang cholesterol, lumampas ng bahagya. Kasi 240 plus, no? 247. Pero yung kanyang triglyceride, nasa normal naman, hindi lumampas ng 150. So tinanong ko si Lola, ano po bang billing ng doktor sa inyo nung nireseta yung gamot? Basta ang sabi ng doktor, inumin ko daw to habang buhay. Sabi ko, Lola, baka naman napapakain lang tayo, baka naman nandyan na yung kulang lang tayo sa ehersisyo, baka hindi tayo umiinom ng sapat na bilang ng tubig sa araw-araw. Sabi niya, Doktor, inaamin ko, hindi ako masyadong nag-exercise. At sa pagdating sa pagkain, medyo mahilig akong kumain ng fried chicken. Nabanggit nga niya, kumakain pa rin siya dun sa may
fast food, yung may malaking bubuyog. Sabi ko, ay, baka naman po yun ang dahilan kaya tumataas ang kolesterol nyo dahil sa kakakain nyo ng balat ng prinitong manok. So, ganito gawin natin, Lola. Bawasan muna natin yung pag-focus natin sa kaiinom lang ng gamot at tingnan natin ang magiging resulta pagkalipas ng mga isang buwan. So, nung nagpunta siya nung Wednesday, sabi ko, Lola, iniinom niyo itong gamot na ito mula September. So, September, October, November, December, January, February. So, ika-6 na buwan ngayon. Napa-examine niyo na po ba yung inyong kolesterol mula noon? Wala naman sinabi ng doktor na magpa-examine ako. Ang sabi lang, inumin ko itong gamot habang buhay. So, nung Miyerkules, sana meron ako natulungan na isang lola na pinatigil ko muna yung gamot niya na nasa halagang magkano 50 pesos higit yata bilhin niya kada tableta. At sabi ko mag-diet exercise muna tayo. At pinabalik ko yung pasyente pagkalipas ng 2 linggo. Hopefully, bago itong katapusan ng buwan, pagbalik ni Lola, wala na yung mga sakit ng kalamnan niya na hindi ko rinisetahan ng gamot pampaalis ng kirot o sakit ng mga kalamnan. Doon natin malalaman ngayon kung yung mga nararamdaman ni Lola na mga sakit na kalamnan na parang nabugbog, may kinalaman dun sa gamot. After 2 weeks lang, malalaman natin yan kung nabawasan yung sakit. At yung cholesterol naman, ipa-examine ko rin after 2 weeks na pinatigil ko rin yung gamot. Pero, binigyan ko siya kung ano mga listahan ng kanyang kakainin at ano yung mga dapat niyang iwasan na kainin. At the same time, pinilit ko si Lola na mag-exercise, na maglakad-lakad lamang ng hindi bababa ng 30 minutos, na tuloy-tuloy na lakad na walang daldal, at iwasan yung mga pagkain na sinabi ko, pinainom ko ng maraming tubig, at pinapabalik ko siya sa darating na March, first Monday ng March. So, tingnan natin kung ano magiging resulta ng aking ginawang parang project. Kaya kayong mga nakikinig, hindi ko naman po sinasabi na tanggalin nyo yung gamot nyo. Pero, kung sa tingin nyo may naramdaman kayong pagbabago mula nung ininom nyo yung gamot na nireseta ng doktor, karapatan nyo po na bumalik sa doktor at tanungin kung anong pwedeng gawin, anong pwedeng solusyon dun sa mga karamdaman na maaring masasabi natin may kinalaman sa side effect ng gamot. Di ba? Di ba, Lolo at Lola? I'm sure na marami sa inyo nakikinig na yan ang problema. Kasi ako yung nagulat 8 billion US dollars ang benta ng mga gamot sa kolesterol. Aba, kaya hindi ako magtataka na marami pala lumalabas na mga epekto dahil masyadong umaasa sa gamot yung mga pasyente. At may mga natural na paraan naman na medyo natatakpan o sinasadyang takpan na hindi nakikita ng mga public, no, ng mga publiko. So ako naniniwala na may mga natural, no. Kagaya ngayon, may hawak ako isang journal. Nagulat ako na itong journal na to ay lumabas sa American Heart Journal noong year 2002, mga 13 years ago. At babasahin ko lang po, no, para sa kapakanan ng mga hindi nakakabasa ng mga medical journal, ipapaliwanag ko po ito sa simpleng-simpleng paraan, no. May mga review tungkol sa effectiveness ng mga supplements. Kasi mismo yung mga doktor, nag-iisip sila, totoo ba yung mga supplements na yan? Kasi, kung di naman totoo, bakit naman may mga pasyente na gumaganda naman ang pakiramdam? At marami naman pasyente na gumagamit na to na wala ka naman maririnig na mga masasamang epekto. So, sang-ayon doon sa lumabas na journal, meron silang isang pinag-aralan na tubo o sugarcane. At pinangalanan nila yung pinaka-active na ingredients nito na policosanol. Sang-ayon doon sa journal, yung pag-inom ng policosanol na 10 to 20 milligrams per day lowers total cholesterol by 17% to 21%. Ibig sabihin, sa pag-inom nitong policosanol na natural supplement yan na gawa sa sugarcane wax, bumababa ng 17 to 21% ang inyong total cholesterol at ang inyong bad cholesterol na tinatawag na low density lipoprotein or LDL ay bumababa ng 21 to 29%. Ito pong binabasa ko ngayon ay mula po dun sa lumabas na journal ng American Heart Journal. So, ang kagandahan,
habang ibinababa daw ng policosanol, yung tinatawag nating total cholesterol at bad cholesterol, itinataas naman nito ang tinatawag na high-density lipoprotein or HDL, na kilalang bilang good cholesterol. Ito yung kakampi natin. Itinataas niya ng 8 to 15%. So ito po ay base po sa research. At sang-ayon dito sa research na to, babasahin ko na yung eksaktong nakalagay. The researchers state that because higher dosage have not been tested up to now, it cannot be excluded. Hindi mo pwedeng isabaliwala ang effectiveness nitong policosanol. Yan malinaw yung nakalagay doon. Daily doses of 10 milligrams of policosanol have been shown to be equally effective in lowering total and LDL cholesterol. Yun po yung bad cholesterol. As the same dose of simvastatin o pravastatin. Ito po yung mga pangkaraniwan na iniinom na gamot na rinireseta ng doktor na pampababa ng kolesterol, simvastatin at saka yung pravastatin. So sinasabi dito na pareho lang ang epekto, base po ito sa journal, hindi po sa akin, pareho lang ang epekto ng pag-inom ng policosanol, yan po yung polinol, at nung simvastatin at yung pravastatin, minus the side effect. Yan, so anong ibig sabihin nun? Madaling intindihin yon. Yung ginawang pag-aaral ay pinaghambing, hinalintulad yung gamot saka yung policosanol. Ang ginawang study ay randomized, ibig sabihin walang pinipiling tao, basta kinuha yung mga tao, walang dayaan, kumbaga pili na nakatakip yung mata nyo. Double-blind study involving older patients. So ang ginawang pag-aaral ay ginawa pa sa mga may edad na matataas ang kanilang kolesterol. Tiningnan ang bisa, yung tinatawag na efficacy of statin drugs na pravastatin kumpara sa policosanol. At ito po ang sinasabi. The results showed that policosanol was more effective than pravastatin in reducing the total and the LDL cholesterol and was able to raise the HDL cholesterol by 18.4%. Pravastatin showed no effect on HDL cholesterol. So walang nagagawang pagtaas ng good cholesterol yung mga drugs na pravastatin. Policosanol more effectively reduced platelet aggregation than did pravastatin. Ibig sabihin ng platelet aggregation, yung pagdidikit-dikit ng ating dugo, ay nababawasan sa pag-inom ng policosanol kumpara mo pa sa mga gamot na rinireseta ng doktor. Na mahalaga po ito para makaiwas sa tinatawag na cardiovascular disease. Yan po yung shinare ko sa inyo ay galing mismo sa American Heart Journal. Yan po ay lumabas na po at nabasa na po dapat yan ng mga doktor na kung sila'y naniniwala na may magandang nagagawa mga supplements o hindi, sana ito ang gawin nilang basihan. Sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin yung request, PMS, Premenstrual Syndrome. Ito po ay para sa mga babaeng riniregla pa. So yung mga wala ng regla, pwede nyo na pong ipatay ang inyong TV at radyo. Sa ating pagbabalik, dyan lang po kayo. Interview sa isang baliw para makalabas na siya sa rehab. Kung ang ilog, lalagyan natin ng isang sakong asukal, tatamis ba? Doc, ano ko, baliw? Siyempre hindi. Oh, magaling! Magaling! Nurse? Ma'am? Ilabas na siya dahil magaling na siya. At nang nakalabas na ng room ang baliw, dali-dali itong bumalik sa doktor. Sabay sabing, Kung 3 sako po kaya ng asukal, tatamis po.